Hi guys! Welcome sa aking vlog. Ngayon, isi-share ko naman sa inyo ang step-by-step tutorial kung paano kayo makakuha ng appointment online para sa passport sa DFA. So, ngayon, bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Ngayon guys, open nyo lang yung Google search sa cellphone ninyo. And dito sa may search, click nyo lang yan. Then dito sa search, i-type nyo lang yung DFA appointment online. Ayan, then lalabas na agad yung mismong website ni DFA. So, yan na yan. Click natin yan. So, dito, ito na yung website ni DFA. Then dito, reminder, applicants are advised to use only Google or Yahoo email. So, take note dito guys, kailangan lamang ang gamitin yung email na ilalagay sa inyong application dito is Google or Yahoo email lamang. Then, scroll nyo pababa, makikita nyo dito yung may box. Click nyo lang yan. Then, pag may check na, click nyo lang itong Start Individual Appointment. Click nyo lang yan. Then, dito sa region, so click nyo itong Asia Pacific. Dito kung saang region kayo, halimbawa Europe, North America, South America, Middle East, or Africa, so piliin ninyo. But then, kung kayo ay sa Philippines or is Asia Pacific. So, click natin yan. Ayan. Then, next is the country. So, kung kayo ay Philippines, so wag nyo na baguhin yung Philippines. Okay na yan. Next is the site. Dito sa site, dito nyo i-process yung passport ninyo. Kaya mamili kayo dito kung saan nyo gusto kumuha ng passport. Click natin tong please select a site. Ayan, so dito mamili kayo kung saan kayo mas malapit. So, take note dito na may nakalagay na temporary off-site passport service. So, pag ganyan nakalagay guys, temporary off-site passport service. So hindi nyo yan pwedeng piliin pagkuha ng passport. So, scroll nyo lang pababa, hanap tayo yung hindi naka-off-site service. Na saan kayo malapit, yun yung piliin ninyo. So, ayan, marami namang naka-open. Ayan. Yan. So, yung mga yan is pwede kayong makakuha dyan ng passport for appointment. So, sa akin, halimbawa, Antipolo, SM Cherry. Click natin yan. Ayan. So, nakalagay na yung site. Next is the office name. So, nakalagay na automatic dyan at saka yung office address. So, yan yung kompletong office address. And then, kung hindi nyo kabisado kung saan yan, click nyo lang itong view map. Then, dito, scroll nyo pababa. Nandito din pala guys yung contact number ng DFA. Then, dito sa mga notice. So, basahin nyo yung mga notice dyan. Ayan. Then, dito sa my box, click nyo na yan. Then, click nyo itong next. Then, dito, scroll nyo lang pababa. Makikita nyo yung date. So, as you can see guys, wala nang naka-color green sa mga date na nakalagay sa month ng December. So, ibig sabihin, fully booked na. So, pag may naka-color green dyan, ibig sabihin may available pa. Kung kaya pag ganyan, pag halimbawa fully booked na lahat, click nyo lang ito para mag next month kayo. Again, ito, click nyo yan. Then, ayan guys, as you can see, madami pang slots sa month ng January. So, as you can see, yung mga color green na yan is mga available yan. And then, itong mga naka-color red, ibig sabihin fully booked yan. So, ngayon, halimbawa, ang piliin nyo is January 17, 2024. Click nyo yan. Ayan. January 17 na, 2024.
scroll nyo pababa, makita nyo yung time. So, dito sa time, pag may nakalagay dyan na slots guys, halimbawa yan, 10 nakalagay. So, pag ganyan, ibig sabihin na konti na lang yung available, kaya may nakalagay na slots. Pero dito sa mga time na ito is, madami pang slots dahil wala pang nakalagay kung ilang slots. So, dito mamili kayo kung ano nga bang oras kayo pupunta. So, halimbawa alauna hanggang 2:00 ng hapon yung pipiliin natin. So, click nyo lang itong may circle. Ayan, then scroll nyo pababa. Click nyo lang itong my box. Then, click nyo itong next. Then, scroll nyo pababa. So, warning guys, ensure that all details in your name, like first name, middle name, last name, at saka yung birth date ninyo, is correct. So, hindi pwedeng doon na kayo magpa-change or magpa-edit sa mismong DFA ng inyong mali na mga details. Kung kaya double check, triple check nyo yung mga information ninyo bago kayo mag-proceed dito para 100% na tama yung mga details na nailagay ninyo. Then, dito sa may baba na, click nyo yan. Then, pag may check na, scroll nyo lang pababa. Dito na tayo sa phone number. So, dito walang nakalagay na asterisk. So, ibig sabihin yan is pwedeng hindi natin lagyan ng phone number. So, ang kailangan lang natin dito lagyan is ito. So, lagyan nyo yung cellphone number nyo dyan. And then, your email address. So, kung anong email address na nilagay nyo dito is dapat match dito. Then, your apelyido ninyo at pangalan ninyo. Dito naman sa middle name. So, kahit wag nyo nang lagyan ang middle name is pwede. Next is date of birth. Click natin itong month. Halimbawa, kayo ay pinanganak ng October. Ayan. So, click nyo lang yung October. Tapos, date. Halimbawa, kayo ay pinanganak ng 7. So, click nyo lang yung 7. And then, year. Click nyo yung year. Halimbawa, 1997. Click nyo yung 1997. Ayan. The next is your gender. So, kung kayo ay babae, so, click nyo yung circle ng female. Ayan. Then, your civil status. Dito sa civil status, click natin yan. Then, kung kayo ay halimbawa single, so, click nyo yung single. Next is the birth legitimacy. Click natin itong select birth legitimacy. Kung kayo ay legitimate naman, click nyo yung legitimate. So, piliin nyo kung saan kayo belong. Then, country of birth. So, saan nga ba kayo pinanganak? So, kung kayo ay pinanganak ng Philippines, so okay na yan. Then, the province. So, click natin yung province. Yan. So, saang probinsya kayo pinanganak? So, halimbawa, pinanganak kayo ng Rizal. So, click nyo yung Rizal. Then, kung anong city. Kung halimbawa kayo ay Taytay Rizal. Antipolo City na lang. So, click nyo yung Antipolo City. Then, after nyo yan malagay o ma-fill out lahat. So, double check nyo yung mga information na nakalagay. And then, click nyo na itong next. Then, dito na tayo sa father's information. So, lagay nyo dito yung apelyido ng papa ninyo, pangalan niya. Then, pwede nyo na ding wag lagyan yung middle name niya dahil optional lamang yan. Next is country citizenship. So, kung Philippines, wag nyo na baguhin. Then, mother's information na. Lagay nyo dito yung apelyido ng mama ninyo sa pagkadalaga. So, maraming nalilito dito sa maiden last name. Again, ilagay nyo yung apelyido ng mama ninyo sa pagkadalaga. Then, yung pangalan niya. Then, after nyo malagay yung mga information dito, double check nyo kung tama na. Then, pag tama na, click nyo na itong next. Then, dito na tayo sa application type. So, dito, click nyo itong application type. Halimbawa guys, bago lang kayo sa pagkuha ng passport. So, piliin nyo yung new. Pag renewal naman, piliin nyo yung renewal. Then, kung nawala naman yung passport ninyo,
click nyo lang itong lost. Ito ay new, so ito yung click natin yung new. Next is the basis of Philippine citizenship. So click natin yan. So dito, paano ka nga ba naging Pilipino? So kung naging Pilipino ka ba sa pagiging eleksyon, marriage, naturalization, or RA 9225. So piliin nyo kung saan kayo, paano kayo naging Pilipino. So kung wala dito sa mapagpilian, click nyo yung others. Pero kung kayo ay pinanganak dito, is click nyo itong birth. Ayan. Then dito, para naman sa mga foreign passport holder. So kung kayo ay may ibang passport, so click nyo yung yes. Kung wala na kayong ibang passport, click nyo yung no. So automatic na ka-no na yan. So wag nyo na yan baguhin. Next is emergency contact person. So, sino nga ba yung gusto nyong kontakin kung halimbawa may emergency sa inyo? So, halimbawa yung mama ninyo, kompletong pangalan ng mama nyo ang ilagay nyo dito. And then the contact number niya. And then, pag nalagay nyo na yung mga information dyan, double check nyo. Then, pag tama na, click nyo na itong next. Ito na tayo sa kasalukuyang address ninyo. Kasalukuyang address ninyo, then kung anong city, kung anong province, state, or country, kung anong occupation mo. So, halimbawa kayo ay carpenter, so lagay nyo yung carpenter. Then, dito sa office number, so optional lamang yan, pati itong office address. So, pwede nang wag nyong lagyan yan. Then, after nyo malagay dyan guys, yung mga information, double check nyo kung tama. Kung tama naman, click na itong next. Guys, ito na yung mga fill out yung mga information kanina. Kung kaya double check, triple check nyo yung mga information na nakalagay dito kung tama ba lahat. Then, pag na-confirm yung may mali, click nyo lang itong edit para ma-edit nyo muna yung may mali. Pero kung once na tama naman yan lahat, so scroll nyo na sa pinakababa. Makikita nyo dito yung may box. Click nyo lang yan. Then, pag may color green na check na, okay na yan. Then, dito sa may box ulit, click nyo yan. Then, pag may check na yan, click nyo na itong confirm. Ayan. Then, dito, please choose a processing type. So, kung kayo ay hindi naman nagmamadali, so click nyo itong regular processing. So, ito is 950 pesos. Makukuha nyo ito sa loob ng 12 working days. Then, para naman sa mga nagmamadali, so, ang processing is 1,200 pesos. Kaso nga guys, ito is applicable lamang sa DFA Isiana. So, yung DFA na main. So, dyan lang yung available ang special processing. So, ngayon, dahil sa Antipolo yung pinili natin, so, applicable lamang ay itong regular processing. So, click natin yan, yung may circle, ayan. Then, please choose a payment method. So, kung halimbawa, gusto nyo makapagbayad over the counter, so, piliin nyo yan. Then, kung kayo naman ay may debit or credit card, piliin nyo ito. Then, kung kayo naman ay magbabayad through via Paymaya or GCash, so piliin nyo itong e-payment. So, click nyo itong may circle. Ayan. Then, scroll nyo pababa. Dito naman, so guys, dito sa other services pala, sa pick up or courier, baka isipin niyo is i-deliver na yung passport sa inyo after nyo mag-fill out dito. So, hindi ganon. So, pag once na nakapag-capture na kayo, dahil pipicturean pa kayo doon sa DFA na pinili ninyo. So, kung halimbawa ito yung pinili ninyo, pick up, so pipick upin ninyo. Pero kung gusto nyo ipadala sa inyo, so ipapadala ni DFA sa bahay ninyo. Kailangan nyo pang pumunta sa DFA na pinili ninyo para pipicturean pa kayo at makapirma pa kayo doon at para makapagpasa ng mga requirements. So, dito sa pinakababa, scroll nyo lang. Makikita nyo dito yung Pay Now. Click nyo yung Pay Now.
Ayan, then dito guys, ito yung payment confirmation. So, dito sa payment confirmation, please be reminded of the following. So, may convenience fee or transaction fee pag once gamitin natin ng pambayad is GCash, Paymaya, mga ganun is may convenience fee. Fees must be settled within 24 hours upon receipt of the reference number. Pag once na may reference number na kayo, automatic guys, counted na yan. Kailangan nyo mabayaran yan. Processing fee is not refundable and not transferable. So, halimbawa, mag-cancel kayo, ay transfer nyo na lang sa isang tao. Hindi na lang sa inyo. So, hindi pwedeng ganon. And then, hindi din ito ma-refund sa inyo. So, kailangan applicants are advised to appear. Kailangan pumunta kayo sa mismong appointment schedule ninyo dahil hindi nila i-refund yung payment ninyo. Ayan, then scroll nyo na pababa, makikita nyo dito yung may box ng I agree. Click nyo yan. Then pag may check na, click nyo na itong proceed to payment. So, ayan guys, dahil nag-proceed payment na tayo. So, as you can see, QR and e-wallet. So, pag clinic natin yan. Ayan, so ang convenience fee is 50 pesos. So, magiging 1,000 pesos yung mabayaran natin. Ito, pwede nyo na ito piliin yung Maya wallet. Or pwede din dumiretso na kayo sa, then pwede din debit or credit card. Pag once na may debit card or credit card na kayo, lagay nyo lang yung card number, expiry date at yung CVV number. Then click nyo na itong may box, may check na, click nyo na itong complete order. But then dahil yung so kahit yung pinili natin kanina is Paymaya or GCash, so pwede pa rin tayong makapagbayad dito gamit ang debit or credit card or e-wallet. So, ganun lang guys. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!